Nabuwag ko na ang pinto ng panahon at kalawakan. Nakabalik na ako sa nakaraan, 3,000 taon ang nakalipas. Kahit na ako ang pangalawang anak ng pamilya Chu, ay tiniis ko ang lahat ng kahihiyan, at pinabayaan ko pa ang aking minamahal, Sophia Reyes. Sa buhay na ito, kukunin ko muli ang lahat. Masyado kang malakas. Hindi ka na kayang tanggapin ng mundong ito. Umalis ka na agad. Kung hindi, ako na ang langit, ay magpapadala ng kaparusahang kidlat. Upang lipulin ka. Isang mababang uri ng langit lamang. Nangahas kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Kayabangan. Yin at yang, 6 na direksyon. Sansinukob, walang hanggan. Selyo. Gago. Inosente ka, ikinulong mo ako sa katawan ng isang aso. Hindi kita patatawarin. Hoy, langit, kung susunod ka ng maayos, kapag tapos na ang mga gawain ko, aalisin ko ang selyo mo. Pero kung hindi ka susunod, gagawin kitang mainit na sabaw ng aso mamayang gabi. Nawala ang langit. Tatlong guro, bakit ninyo ako minadaling pinatawag? Ano po ang dahilan? Nawala ang langit. Ano? Ang langit ay may kinalaman sa lahat ng buhay sa mundong ito. Kung may problema talaga, magkakagulo ang lahat. Ayon sa aking kalkulasyon, ang huling lugar na nagpakita ng kapangyarihan ng langit ay sa Puerto Cielo. Isabel, iniuutos ko sa iyo na pumunta ka agad doon. Dapat mong alamin ng mabuti kung ano talaga ang nangyari. Opo. Pagkain mo na lang ang tira-tira, hindi ako kakain yan. Talagang hindi. Mamamatay na lang ako sa labas, kaysa kumain. Eh di magutom ka. Kung tama ang alaala ko, ngayon ang araw ng paghahanap ng mapapangasawa para kay Sophia Reyes na inorganisa ng pamilya Reyes. Pangalawang Ginoo, saan ka pupunta? Carlos Tan. Noong nakaraang buhay, siyang tumulak sa akin sa bangin. Buti na lang, sa kasamaang palad ay nagkaroon ako ng biyaya. Nakamit ko ang kapalaran ng isang immortal, at naging walang kapantay na immortal emperor ng mga mundo. Iniutos ng Young Master na bantayan ka. Ngayong araw, hindi ka dapat umalis sa lugar na ito, lalo na huwag mong isipin ang pumunta sa pagpili ng nobya. Baka madumihan ang paningin ni NJ, Sophia Reyes. Umalis ka. Ngayon ang araw ng kasal ko at ni Sophia. Ayokong magkaroon ng duguan. Ikaw, isang anak ng katulong. Nakangarap ka pang abutin si NJ, Sophia Reyes. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kung gusto mong pumunta, gumapang ka mula rito. Saka lang kita papayagang sumali sa pagpili ng nobya. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng Young Master. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya ang hindi palalampasin ako. Ako ang hindi palalampasin siya. Umalis na ba? Ang sarap pala. Paalam, Young Master. Pupunta ako sa pagpili ng nobya. Nasaan ang sasakyan? Sasakyan, Daniel Garcia. Gising ka pa ba? Meron akong nakita sa likod bahay. Isang trisiklong pangbasura. Bagay na bagay sa'yo. Akala mo mahihirapan ako. Noong naglalakbay ako sa iba't ibang mundo, gumamit ako ng litid ng Phoenix at buto ng Dragon para gumawa ng isang walang kaparis na sasakyan. Kayang maglibot sa buong kalawakan at maglakbay ng napakabilis. Lumabas ka. Ang aking sasakyang panda ng 9 na dragon. Ang aking sasakyang panda ng 9 na dragon, bakit naging bisikleta na lang? Elias, gago ka, anong nangyayari? Wala akong kinalaman dyan, iba ang mundo rito. Mga bagay na dala mo mula sa langit, natural lang na maging modernong bagay. Ito ang aking storage bag. Ang aking banal na kasanayan.
Ang aking banal na gamot. Ito ang aking espada na Liesian. Hindi ako naniniwala. Lumabas ka. 4 na banal na halimaw. Ito ang kapalit ng pagsuway sa hangganan. Nagdesisyon na ako. Mamaya, kakain ako ng aso. Huwag. Ang mga bagay na ito ay nagbago lang ang anyo, pero pareho pa rin ang gamit. Ang gamit nito ay hindi nagbago. Mas mabuti naman. Naku! Nagmamaneho na ako ng mabilis. Handa na ba ang dot? Handa na po, Ginoo. 500 milyong piso, kasama ang 2 luxury yacht, at isang isla na may mansion, ganitong dote. Tiyak na masisiyahan si Sofia Reyes. Bilisan mo. Magsisimula na ang pagtatalaga ng kasintahan. Opo, Ginoo. Ano ba yan? Parang, bisikleta. Ginoo. Ayusin ang suot at tumayo ng tuwid. Ngayon, pagpili ng mapapangasawa para kay Sofia Reyes. Mga anak mayaman ang mga dumating. Sino nang may lakas ng loob na magkamali? Babaliin ko ang mga binti nyo. Kapitan. Halika, halika, halika. Pumila na. Patugtugin ang musika. Halika, halika, halika. Tigil. Halika, halika, halika. Bisikleta. AI. Hoy. Hoy. Hoy, tumigil ka. Dito ka ba pwedeng pumasok, ha? Umalis ka na agad. Sa likod ka magbote. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Garcia, Daniel Garcia. Siya yung kilalang walang kwenta sa pamilya Garcia. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob, ha? Daniel Garcia, yan. Mas lalo kang dapat sa likod pumasok. Hindi para sa mga tulad mong walang kwenta, ang pangunahing pintuan. Paano kung pipilitin kong dito dumaan? Huwag kang magpakapal. Dito sa Puerto Cielo, sino ba ang hindi nakakaalam sa estado mo sa pamilya Garcia? Mas mababa ka pa sa aso. Kung magdaldal ka pa, huwag kang magalit kung gagawan kita. Tumigil kayo. Daniel. Sofia. Mula nang mawala si Daniel, nagsikap akong magsanay, umakyat sa langit, at gumugo ng 1,000 taon. Hanggang sa matagpuan ko ang pintuan ng reinkarnasyon. Kung mahahanap ko ang kaluluwa ni Daniel mula rito, makakapagbuo ako ng bagong katawan para sa kanya. At magkikita kami muli. Isa ka ring emperatris. Bakit mo pa ba pinag-iisipan ang isang patay na tao? Hindi mo naunawaan. Ako at si Daniel, tunay kaming nagmamahalan. Kung ganoon, ate, bakit hindi ka nalang sumunod sa kanya? Ikaw, isang tanga na puro lalaki, ang iniisip, hindi ka rapat-dapat maging emperatris. Si Daniel Garcia ay pangalawang anak ng pamilyang Garcia, sumusunod sa mga patakaran ng pagpili. Hayaan mo siyang pumasok. Opo. Sofia. Sa ngayon, hindi pa ako kilala ni Sofia. Huwag muna akong magmadali. Bantayan mo ang bisikleta. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Isang sira-sirang bisikleta lang. Ano nang dapat bantayan? Hindi naman ako walang pambayad kung masira. Lumipad. Lumipad. Ano yung lumipad kanina? Ginoo, tingnan nyo. Parang yung bisikleta.
na umuna sa atin sa daan kanina. Ang may-ari ng bisikletang ito ay tiyak na isang dalubhasang ermitanyo. Kung makikipagkaibigan tayo sa kanya, tiyak na matutulungan niya ang aming pamilyang Garcia na maghari sa Puerto Cielo. Isang malaking tulong. Sino ang dalubhasang nagbisikleta rito kanina? Opo, si Ginoong Daniel Garcia. Ano, Ginoo, si Daniel Garcia ay mukhang inosente lang. Paano siya magiging isang nakatagong master? Nagkamali siguro ako ng tingin. Kung master siya, ako na ang hari ng langit. Si Binibining Sofia Reyes, hindi lang napakaganda. Siya pa ang pangunahing henyo sa martial arts sa Puerto Cielo. Ang sinumang makapangasawa sa kanya, makakatiyak na maghahari ang pamilya niya sa lugar na yon. Sino kaya ang mapalad na binata? Inay, iyon po si Ginoong Xu. Mayroon silang 12 ng cargo ship. Ito naman po si Ginoong Luo, mula sa isang prominenteng pamilya sa kabisera. Ito po si Ginoong Sun, ang pamilya niya ay mga martial artist. Sino ang binatang iyon? Iyon po si Ginoong Daniel Garcia ng pamilyang Garcia. Daniel Garcia. Ano? Ano nang ginagawa ng batang inosenteng iyan dito? Palayasin mo siya agad. Opo. Wow. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng pagkain dito sa mundo. Masarap talaga. Ginoong Garcia. Utos po ng inay. Kailangan niyong umalis. Bakit? Dahil isa kang inosente. Ang mga narito ngayon ay mga binata mula sa mayayamang pamilya. Kaming nakaupo dito ay mga naka-Benz, mga naka-Rolls Royce. Ikaw lang ang inosenteng ito na nagbisikleta. Nagbisikleta ka. Hindi ka karapat-dapat sa pagpili ng mapapangasawa. Si Sofia mismo ang nag-anyaya sa akin. Kalokohan, magsisinungaling ka man lang, mag-isip ka naman. Ang pagkakaiba ng anak ko sa iyo ay parang phoenix sa langit at manok sa lupa. Paano siya makikilala sa iyo? Kahit sabihin pa natin, nakilala ka niya. Hindi papayag ang anak ko na isang inosenteng tulad mo ang dumalo sa pagpili ng mapapangasawa. Nakakahiya ka. Mga Ginoo, ako ay nagmumungkahi na paalisin agad ang inosenteng ito sa pagpili ng mapapangasawa. Sino ang sangayon? Sino ang tutol? Ako ang tutol. Ako ang nag-anyayang pumasok si Daniel Garcia. At pinili ko siya bilang aking mapapangasawa. Ano? Nababaliw ka ba? Si Daniel Garcia na yan. Hindi ka niya matutulungan. Sasagabal pa siya sa iyo. Kung siya ang pipiliin mo, magiging katatawanan ka ng buong Puerto Cielo. Tama. Si Daniel Garcia ay anak lang ng isang katulong ng pamilyang Reyes. Kasama lang siya ng mga aso sa pagkain, parang pulubi lang. Sofia, paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Si Daniel Garcia na yan, hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ano ba ang iniisip ni Sofia Reyes? Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Magiging walang katulad pa rin ako. At saka, tutulungan ko si Daniel Garcia na umakyat sa trono at maging alamat. Hindi ako sang-ayon. Ako at si Sofia ay bagay na bagay para sa isa't isa. Ikaw pang pangit, ang papayag, Daniel Garcia. Pagdating sa pamilya, ako ang tunay na panganay na Reyes. Bastardo ka lang. Pagdating sa kakayahan, nakapagpaipo na ang kumpanyang itinatag ko. Ikaw, hindi mo nga masolusyonan ang pang-araw-araw mong pagkain. Isa pa. Ay naku. Naghanda pa ako ng 500 milyong pisong cash. 2 luxury yacht. At isang beachfront mansion bilang dowry. Ang laki naman ng handog. Kung babae ako, pakakasalan ko si Gabriel Reyes. Kahit pangalawang asawa lang, payag na ako. Si Sofia, may suporta ng pamilyang Reyes. Mas mabilis ang pag-unlad mo sa hinaharap. May oras ka pang magbago ng isip. Si Daniel Garcia lang ang gusto ko. Sofia, ano ba ang kulang ko kumpara sa hamak na ito? Ang mga material na bagay na ito, basura lang ang tingin ko sa mga ito. Kung gusto ko, madali lang makuha ang mga ito. Ang yabang mo naman, tingnan na natin kung anong dowry ang maibibigay mo. Ang dowry ko. Ito. Isang pakete lang pala ang dala ni Daniel Garcia, gummy candy. Siguro ito na yung pinakamahalagang bagay sa kanya. Daniel Garcia, akala mo ba tanga kami? Sasabihin ko sa inyo. Huwag niyo itong maliitin.
Mukha man itong ordinaryong gummy candy, pero ito ay banal na gamot. Kapag kinain mo ang isang piraso, agad kang magiging Diyos. Nagsasabi pa ng magiging Diyos. Nababaliw na talaga si Daniel Garcia. Tama. Isang katatawanan lang siya. Ganyan pa rin talaga si Daniel, palabiro. CJ, kung banal na gamot raw ito, kainin mo ngayon din. Magpakita ka ng pagiging Diyos. Kapag hindi ka naging Diyos, ngayon din kitang papatayin. Sa totoo lang, banal na katawan na ako. Wala nang epekto sa akin ito. Ang dami mong dahilan. Sa huli, hindi mo mapatunayan. Sige, huwag mo akong pilitin. Tao. Durugin niyo siya. Tigilan nyo. Ikaw. Si Daniel Garcia ay tao ko. Sino ang mangahas na saktan siya? Pwede ba itong tawaging pagsandig sa babae? Pero masarap pala ang pakiramdam. Daniel Garcia. Sa babae ka lang ba nagtatago? Kung lalaki ka, lumapit ka rito. Takot ba ako sa'yo? Tinutulungan ako ni Sofia, hindi ko siya dapat ipahiya. Huwag kang padalos-dalos. Ikaw. Tumigil. Ka. CJ. Kayong. Ang sama mo. Nasiyahan ka na? Parang iba na si Daniel ngayon. Kumpara sa dati. Daniel Garcia. Hinahawakan mo ang babaeng gusto ko. Papatayin kita at wala kang Mga Ginoo, ang mga narito ngayon ay mula sa Puerto Cielo, ng mga kilalang tao. Itong si Daniel Garcia na batang ito, nagdala lang ng isang bag ng candy para lokohin tayo. Kung hindi natin siya bibigyan ng isang malalim na aral, paano na ang aming mukha? Tama. Na. Tama. Hindi natin siya dapat palampasin. Sino ang nagsabing niloloko ko kayo? Ang walang katulad na gamot na ito ay walang epekto sa akin, pero hindi ibig sabihin ay walang epekto sa iba. Mayroon ba sa inyong gustong subukan ito? Ha ha ha. Mukhang walang may lakas ng loob na subukan ang walang kwentang gamot mo. Ako'y may lakas ng loob. Yele, dalawang batang ito. Batang lalaki. Ano ang pangalan mo? Ako si Marco. Naniniwala ako na isa kang diwata. Mabuti. Kung gayon, ang inyong lingkod ay magkakaloob sa iyo ng isang pagkakataon. Sandali. Dahil napakalakas ng loob mo. Bakit hindi tayo magpustahan? Ano sa tingin mo? Paano ang pustahan? Pustahan natin siya. Pagkatapos niyang kinain ang gamot mo, kung kaya niyang saluhin ang isang suntok ko. Kung hindi niya kayang saluhin, ikaw ay mapapasailalim sa aking kapangyarihan. Sofia Reyes, huwag kang makialam. Paano kung nasalo niya? Ha ha ha. Kung nasalo niya, ako ay luluhod sa harap ng lahat at magmamakaawa sa iyo. Ano sa tingin mo? CJ. Huwag. Tinatanggap ko ang pustahang ito. Ha ha ha. Patay ka na. Ang aking guro ay isa sa 4 na mandirigma ng Lungdian, ang kinglong na mandirigma. Bagaman hindi ako ganap na bihasa, ay nakarating na ako sa ika-4 na antas ng martial arts. Ika-4 na antas ng martial arts. Talagang isang martial arts genius. Talagang karapat-dapat sa panganay na Reyes. Ang guro ni Gabriel. Siya pala ang Dragon War God. Mabuti. Napakaganda talaga. Hayop ka. Ikaw lang. Gusto mo pang umakyat sa antas ng anak kong babae. Panaginip ka na lang. Ano ito? Ito ang pinaghalong pil na ginawa ko. Sa loob ng maikling panahon, magiging sobrang lakas ang sinumang uminom nito. Mamaya, bigyan mo ng palihim si Marco. Huwag kang mag-alala, Sofia. Mananalo ako kahit wala nito.
Sandali. Masyadong malakas ang enerhiya ng pil na ito. Hindi kakayanin ng katawan mo. Sakto na to. Parang totoo ang dating. Tingnan nga natin kung paano lalabas ang walang kwentang yon mamaya. Diyos. Wala. Walang nangyari. Impossible. Daniel. Tapos na ba ang palabas mo? Ngayon ako naman. Dragon's Pride Fist. Naintindihan ko na. Marco, sabihin mo ang spell. Kuneho puti-puti, ang tengay nakataas. Talaga namang naniniwala ang tangang to. Kay Daniel Garcia, si Raulo ba to? Panoorin nyo lang, mamamatay o magiging lumpo yan. Naitapon si Gabriel Reyes. Nananaginip ba ako? Paano nangyari yon? Di naman masakit. Teka. Nawala na ang pagkautal ko. Ang galing mo talaga, Bathala. Karaniwang tao lang si Marco. Hindi niya agad ma-absorb ang kapangyarihan ng elixir. Dahil sa mantra ng mahikang itinuro ko kanina, kaya niya ito na-absorb agad. Marco, kanina. Bakit ka kumanta ng nursery rhyme? Hindi naman talaga yan nursery rhyme. Sinasabi ko lang yung mantra. Talaga? Kasalanan nito ng nakakainis na batas ni Elias. Yung mantra ng mahika ko, naging nursery rhyme pagkasabi. Pag-uwi, dapat ayuno ng ilang araw. Ginoong Gabriel, ayos ka lang ba? Nagkamali lang ako kanina. Isang maliit na gwardiya lang yan. Sa susunod na suntok, papatayin ko yan. Ilalabas na ni Ginoong Gabriel ang tunay niyang lakas. Di ako naniniwala na makakaligtas pa yung gwardyang yan. Dragon's Pride Fist. Kuneho, puti at maliit. Nasa harap na po kami, Panginoon. Tumayo na kayo. Pinatawag ko kayo sa Puerto Cielo ngayon. Dahil sa isang bagay na may kinalaman sa ating lahat, si Elias ay nawala. Ano? Nawala si Elias? Ito, paano nangyari yon? Kaya pala sa pagsasanay ko nitong mga nakaraang araw, wala akong naipupundar na pag-unlad. Huwag kayong masyadong magpanik. Alam na ng Kunlun ang nangyari. At natunto nila ang huling lugar kung saan lumitaw ang kapangyarihan ni Elias. Iyon ay dito sa Puerto Cielo. Kaya ngayon, kailangan ninyong gamitin ang lahat ng inyong mga mapagkukunan para magsiyasat. Huwag nating palampasin ang kahit anong bakas. Huwag po kayong mag-alala, Panginoon. May tinanggap akong isang estudyante dati. At ang kanyang pamilya ay may impluensya dito sa Puerto Cielo. Naniniwala akong makakatulong siya. Mga kasama, ang kaligtasan ng ating mundo ay nakasalalay sa atin. Hindi namin bibigyan ang inyong tiwala, Panginoon. Guro. Hahaha. Ito ang isang artipakto na espesyal kong ginawa para sa iyo. Makakatuklas ito ng kapangyarihan ni Elias. Espesyal kong dinala ito gamit ang sirkulo ng paglipat ng langit at lupa para makatulong sa iyo. Salamat po, Guro. Mabuti. Mga tauhan, Narito po. ano ang nasa hilagang silangan? Panginoong mu, ang nasa hilagang silangan ay malamang ang angka ng Chu. Ang angka ng... Dito pala ang huling pinagtagpuan ni Elias. Ang lugar kung saan siya nawala. Hindi ba't ikaw ang pinuno ng Dragon Temple? Ayos. Kakaiba. Parang wala namang special dito. Elias. Ako si Elias. Anong ginagawa mo? Tahan na. Wala akong oras para makipaglaro ngayon. Ayoko ng hotdog. Hindi ako aso. Ako si Elias. Si Elias. Inutusan kami ng amo na bantayan si Elias. Nagtatangka pa itong tumakas. Nagkasala ka sa amo at ngayon ay tatakbo. Hindi ganoon kadali. Mga kasama, sugurin natin. Bigyan natin itong matandang lalaki ng leksyon. Wala talagang bakas. Mukhang kailangan kong hanapin ang mga tao sa loob ng bakuran na ito para magtanong.
Sabihin mo, sino ang nakatira sa bakuran na ito? Ang pangalawang anak ng pamilya Chu, si Daniel Garcia. Nasaan siya ngayon? Pumunta siya ngayon sa pamilya Reyes para sa paligsahan sa pagpili ng mapapangasawa. Daniel Garcia. Paligsahan sa pagpili ng mapapangasawa. Natalo na naman si Gabriel Reyes. Baka nga, totoo pala ang lahat ng sinabi ni Daniel Garcia. Ginoong Reyes, paano ka natalo sa isang gwardiya lang? Nagkakagulo ang iyong espiritu. Sumasalungat ang iyong dugo. Gabriel Reyes, mukhang hindi mo paggamay ng husto. Ang iyong Green Dragon Pride of Even Fist. Kung ipipilit mo pa itong gamitin, baka masira ka. Problema pala ni Gabriel Reyes mismo. Sabi ko na nga ba, yung Iggy Candy na iyon, hindi naman pala magic pill. Daniel Garcia. Swerteng-swerte ka ngayon. Magkikita pa tayo. Isang paligsahan lang naman ito para pumili ng mapapangasawa. Hindi pa sigurado kung sino ang magwawagi at makakasama ang dilag. Gabriel Reyes. Parang nakalimutan mo ang isang bagay. Anong bagay? Dahil natalo ka. Ayon sa ating usapan kanina, dapat kang lumuhod sa harap ng lahat. At humingi ng tawad sa akin. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Haha! Daniel Garcia, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magsabi niyan? Nakalimutan mo na ba ang iyong kalagayan? Mukhang ayaw mong tuparin ang ating usapan. Marco, narito po. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko kung ayaw mong gawin ng maayos? Papagawa ko sa iba na gawin ito para sa'yo, Marco. Tigilan mo yan. Tita, ano ang ibig mong sabihin? Malakas ang impluensya ng pamilya Reyes sa Puerto Cielo. Hindi natin sila dapat galitin. Si Gabriel Reyes, kung mapapahiya siya rito, baka ipagtanim nito sa pamilya natin. Si Daniel Garcia. Ang panganay ay parang ama. Si Gabriel Reyes, kapatid mo pa rin siya. Ganito ang pagtrato mo sa kanya. Wala kang respeto sa nakatatanda. Sa katulad mo, gusto mo pang pakasalan ang anak kong si Sofia. Kung sakaling magkatotoo yan, sa bandang huli, ako pa ang lalampasan mo. At gagawin ang gusto mo. Lalaki ka pa naman ang babaw mo. Tutu. Yung pustahan kanina, biro lang naman yun. Seryoso pa talaga siya. Ang sakit talaga maglaro. Ikaw, kayo ay base, kayo. Tama na, Daniel Garcia. Kalimutan na natin yung pag-apologize at pagmamakaawa. Paalisin na natin si Ginoong Gabriel. Grabe naman ang double standard dito. Kung si Daniel Garcia ang natalo ngayon, ganito pa rin ba ang sasabihin ninyo? Yung ang panganay ay parang ama, at pagiging tunay na lalaki. Puro dahilan lang yan. Minamaliit lang ninyo si Daniel Garcia. Sofia, ano nang pinagsasasabi mo? Pinagsasasabi? Totoo ang bawat salita ko. Hindi patas ang pustahang ito mula pa sa simula. Kung si Daniel ang natalo, at napasa kamay ni Gabriel Reyes, sa tingin ninyo may pag-asang mabuhay pa siya. Ngayon kayo nagpapakabait. Kayong mga walang hiya. Gabriel Reyes, ngayong nandito ako. Kung ayaw mong lumuhod, mapipilitan ka pa rin. Daniel, ngayong nabuhay muli ako, hindi na kita pahihirapan muli. Tama na. Salamat, Sofia. Sofia, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ikaw ang nakakaintindi sa akin. Daniel Garcia, hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Daniel Garcia, hindi magtatagal ang pagiging mayabang mo. Ang master ko, ang Dragon War God, ay paparito na. Malapit nang dumating ang Dragon War God. May Dragon War God na sasalo sa kanya. Naglakas loob ka pang galawin si Gabriel Reyes? Buti na lang nasa panig ako ni Gabriel Reyes kanina. Kung hindi pagdating ng Dragon War God, malaking problema ang aabuti ng aming pamilya. Ano naman kung dumating ang Dragon War God? Ano, ang master ko, ang Dragon War God, ay isa sa 4 na War God ng Dragon Hall. Mataas ang posisyon at kapangyarihan, walang katapusan ang kanyang kapangyarihan. Nakipaglaban siya sa loob ng 3,000 kilometro, nag-isa niyang kayang talunin ang 1,000,000 sundalo. Sa kanyang presensya, maglalakas loob ka pa bang ipaluhod ako para humingi ng tawad? Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Daniel Garcia, kung may konting utak ka pa, gawin mo na agad ang sinabi ni E. Garcia. Baka sakali, maawa pa si G. Garcia, at patawarin ang buhay mong ito.
Kung hindi pagdating ng Dragon War God, ang maghihintay sa iyo ay ang pagkawasa. Ang sinasabi ninyo, parang may punto. Kung gayon, bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Nga, Daniel Garcia. Humingi ka na ng tawad. Sayang. Mas mabait ako kapag mabuti ang pakikitungo sa akin, Marco. Ay, putang ina mo. Ikaw, gago, hinampas mo ako. Hinampas kita, hahampasin pa kita, kailangan bang pumili ng araw? Ay, sos! Kuneho, kuneho, puti-puti. Ang tenga'y tuwid na tuwid. Gusto ng labanos at gulay. Masayang tumatalon-talon. Haha! Tulungan niyo ako. Naku, bakit kayo nakatayo lang dyan? Tulungan niyo si Gabriel Reyes. Boss Reyes. 3 taon akong nagtiis. Hinihintay ko lang ang pagkakataong ito. Hindi ko gustong ipagmalaki ang sarili ko. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat. Na tao rin ang gwardya. Atakihin nyo. Patayin nyo sila. Gabriel Reyes, binabaliwala mo lang ba ang sinabi ko? Honey, yung gwapong yun, ano ba ang meron sa kanya? Kung kailangan mo ng lalaki, sabihin mo sakin. Maghahanap ako ng 12 ng lalaki para sa'yo. Si Sofia Reyes para kay Daniel Garcia. Pinatumba niya si Gabriel Reyes. Grabe naman ang nangyari. Sofia, nag-iisip ka ba? Si Ginoong Reyes too. Paano mo siya nagawang saktan? Ginoong Reyes, Sofia, siguradong naloko siya ng walang kwentang iyon. Naloko siya. Huwag. Umalis ka. Sofia Reyes, hinamon mo ako. Kapag dumating na ang master kong si Dragon Warrior, pipilitin kitang sumuko sa akin. At panonoorin ni Daniel Garcia kung paano kita alipustahin. Wala kang pagkakataon. Pigil. Hahaha. Daniel Garcia, malapit nang dumating ang master ko. Magagawa mo ba yon sa akin? Kahit si Jesus ay hindi makakapigil sa akin. Sabi ko. Anak, master. Sinira niya ako. Ipaghiganti mo ako. Anak, ito ang Shamgi Grade Healing Pill. Inumin mo agad. Sino ang sumira sa aking anak? Lumabas ka. Mamatay. Talagang hindi nabigo ang Dragon Warrior. Isang tingin lang niya. Parang nahihirapan na akong huminga. Mukhang tapos na si Daniel Garcia. Siya ba yung tinatawag na Dragon Warrior? Ang yabang naman ng dating. Sa loob ng Dragon Hall, tanging si Isabel ang pinuno ng hall, ang maaasahan. Ang iba pa, ay mga walang kwentang tao. Bagong-bago lang akong nabuhay muli, kahit hindi pa ako kasing lakas ng Dragon Warrior. Kung gagamitin ko ang sikretong teknik, baka kaya ko siyang labanan. Grabe ang tapang ni Sofia. Bakit ngayon ko lang to napansin? Ginoo, ang lahat ng ito, ay gawa ni Daniel Garcia, yung gagong yon. Walang kinalaman ang anak kong si Sofia. Dito. Daniel Garcia. Putulin mo agad ang iyong mga kamay at paa. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Hahaha, parang palakas sa balon, nag-aangas pa sa langit. Huwag kang magsalita ng ganyan. Punyeta, hamak kang tao, lumalapastangan ka sa akin. Mukhang dahil matagal na akong hindi kumilos. Nakalimutan na ng mundo ang aking pangalan. Ikaw, hindi ka rapat-dapat na makalaban ako. Marco. Ako? Ako ba? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng isang banal na teknik. Tiyak na sapat na yon para labanan mo ang matandang to. Sobra-sobra pa. Talaga? Anong klaseng banal na teknik? Heto, ito yung libro. Diyos, sisigurado ka ba na ito ay tunay na teknik ng Diyos? Sige, pag-aralan mo. Kapag natutunan mo ito, wala nang makakatalo sa iyo sa mundong ito. CJ, naniniwala ako sa iyo, Diyos.
Nababaliw na naman si Daniel Garcia. Hindi naman talaga nanalo si Gabriel Reyes, di ba? Baka may kinalaman yung King League Candy niya. Natalo? Ano ang nangyari? Si Daniel Garcia. May dala siyang illegal candy. Sabi niya, himalang gamot daw yon. Pinakain niya sa guardia. Tapos napaluhod at nagdugo ang bibig ni Reyes. Ha? Hindi. Nagkamali lang si Reyes sa pagsasanay ng kanyang teknik. Ano ba talaga ang nangyari? Guro, ako po ang may kasalanan. Ang aking Green Dragon proudly fist, hindi ko pa gaanong gamay. Kaya ako ang naapektuhan, kaya nga po, ayos lang. Matagal ka na ring wala sa tabi ko. Nagkamali ka sa pagsasanay, hindi kita masisisi. Kung ganon, si Daniel Garcia talaga ang may siraang ulo. Nga. Kung normal ang isip niya, paano siya makapagsasalita sa inyo ng ganoon? Sayang lang ang oras. Kung ganito ang sitwasyon, bibigyan ko na lang siya ng mabilis na wakas. Mamatay ka. Ha. Natutunan ko na. Kumusta kayong lahat? Ako si Marco, isang maliit na security guard na 2 taon at kalahati nang nagpa-practice. Marco. Gusto ko ang pagkanta, pagsayaw, rap, at paglalaro ng basketball. Music. Hina mo. Anong klaseng teknik ito? May bahid pa ng tunay na daan ng kalakasan. Dragon God of War. Natalo. Natalo ang Dragon God of War. Ang aking banal na teknik, bakit naging ganito? Ang master ko ay isa sa 4 na Gods of War. Paano siya matatalo? Impossible. Talagang imposible ito. Baka naman. Ang magasin na ito. Kanino ka ba nagmamadaling tumawag? Hoy, Majordomo. Bilhin mo agad sa Mega ang lahat ng magasin na may lalaki at dalhin dito. Bakit hindi ko naisip yon? Lahat, kahit magkano ang presyo. Bumili ng mga magasin na may lalaki. Kung ilan ang mabibili, bilhin lahat. Ano, ngayon ang isang magasin na may lalaki ay nagkakahalaga na ng mahigit 1,000 piso. Kailangan pa rin. Nagsimula ako ng magasin na lalaking nagpapanggap. Hindi lang ako kumita. Nabaon pa ako sa utang. Boss, sumikat na ang magasin nating lalaking nagpapanggap. Sa black market, umabot na sa 10,000 piso ang presyo. Ano? Haha, Diyos ko, sangkalupaan. Sino bang bathalang ito, ang nagbigay sa akin ng napakalaking kayamanan? Ang magasin na ito ay tunay na isang Diyos na kasanayan. Sofia, gusto mo ring matutunan, kunin mo at basahin. Sino ang may gusto niyan? Kunin na. Hindi mo gusto ang ganitong uri. Maghahanap ako bukas ng ibang uri para sa'yo. Ikaw. Tumigil ka na. Daniel, gago ka. Akala mo ba ang katawan ko ay hindi kasing ganda ng mga babae sa magasin? Guro. Si Daniel Garcia ay nagpakita ba talaga ng Diyos na kasanayan? Siya ay isang taong hindi man lang makakain ng maayos. Paano siya magkakaroon ng napakalakas na kasanayan? Sino ang nagsabi sa'yo na yon ay Diyos na kasanayan? Hindi. Pero, kanina, tang-id. Ang tunay na malakas ay hindi ang Diyos na kasanayan, kundi ang maliit na guardia. Ginoong Dragon War God. Anong magaling doon sa maliit na gwardiya? Isang hamak na, from di lang yan. Hindi ko rin maintindihan, Guro. Yung maliit na gwardyang yon. Parang hindi naman nagsasanay. May mga taong may espesyal na talento. Kahit hindi nagsasanay. Dahil sa espesyal na uri ng katawan, nakakapagpakita ng pambihirang kapangyarihan. Kanina, nang makipaglaban ako sa kanya, ramdam ko ang isang bahagya ng malakas na tunay na kahulugan ng daan. Dagdag pa, nakuha pa niyang maunawaan. Guro, mula sa isang pangatlong klaseng magasin. Ang isang malakas na teknik. Kung tama ang hula ko, siya ang sinasabi sa mundo ng pagsasanay. Isa sa 10 dakilang katawan.
Ang siyam na butas na marunong na katawan. Katawang parang ginto, pusong parang batong hindi pa nahubog, dugong parang asoj, utak na parang gintong sabaw. Siyam na butas na marunong na katawan nga talaga. Kaya pala mula sa isang magasin, nakapag-unawa siya ng napakalakas na teknik. Kung ganon, walang kwenta pala yung magasin? Nagsayang lang ako ng pera sa pagbili kanina. Hoy, tagapangasiwa! Ipagbili mo agad ang mga binili kong magasin kanina. Lahat yan. Isa man ay huwag nang itira. Kahit isang piso bawat isa, ipagbili mo rin. Kasalanan iyan ng walang kwentang si Daniel Garcia. Ang batang to. Binago ng aking mahiwagang gamot, at naging siyam na butas na marunong na katawan, basta susunod siya sa tamang pagsasanay, at hindi mapuputol ang kanyang paglalakbay. Tiyak na makakaakyat siya sa langit. Sofia Reyes, muntik ka na palang maniwala na banal na teknik yung magasin. Ang tanga-tanga mo. Isa lang siyang hamak, at mababang uri. Na walang kwentang gwardiya, bakit siya pa ang may siyam na butas na malabrilanteng katawan? Hindi ako makapaniwala. Likas na katawan ng daan. Lahat ay itinakda na ng langit. Wala kang magagawa kahit ayaw mo. Guro, ano ang gagawin natin ngayon? Sinira niya ako. Huwag kang mag-alala. Ang likas na katawan ng daan, na hindi pa ganap na lumalago, ay hindi pa kalaban ko. Kanina lang ako nagkamali. Akala ko ba, maasahan pala itong guro ko. Kapag natapos na natin itong gwardiya, mamamatay din si Daniel Garcia. Gusto mo pa bang lumaban? Hindi na. Kaibigan, narito lang ako para itanong sa'yo, kung gusto mong maging estudyante ko, maging estudyante mo. Guro, kukunin mo ba siyang estudyante? Paano naman ang paghihiganti ko? Lanan. Pasensya na po, guro, pero kanina lang ay sinaktan ka ng gwardyang ito. Kung palalampasin mo siya, makakasira yon sa iyong pangalan. Kailangan ko pa ang pamilya Garcia para sundan ang bakas ng nawawalang kapangyarihan ng daan. Hindi ko siya mapipilit. Ayos lang. Itong maliit na gwardiya ay may pambihirang talento. Kung mapapasok ko siya sa aking paaralan, ang aking sekta ay lalong lalakas. Sa hinaharap ang posisyon ng Dragon Hall Master ay akin na, pero huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na itong gwardiya bilang estudyante, si Daniel Garcia at Sofia Reyes, ay ibibigay ko sa iyo. Sundin ko ang utos mo, Gu. Si Green Dragon War God pa talaga ang kumuha sa maliit na security guard bilang estudyante. Payag kaya siya? Siyempre naman, si Green Dragon War God ay isa sa 4 na War Gods ng Dragon Hall. Masasabi mong isa siya sa pinakamataas, hindi naman kalabisan na mas mababa lang sa libo. Kung maging estudyante niya, parang umakyat ka agad sa langit yon. Talagang hindi nabigo si Green Dragon War God. Ang galing ng diskarte niya. Daniel Garcia. Hintayin mo na lang na maging estudyante ni Green Dragon War God. Bless you. Tingnan natin kung sino pa ang aasahan mo. Ganoon ka ba kasigurado? Daniel Garcia. Alam na ng lahat ngayon na isa kang manloloko. Kumpara kay Green Dragon War God, isang tunay na insekto ka lang. Hindi mo pa rin ba naiisip na nasa panig mo pa rin ang maliit na security guard na yon? Diyos ko, okay lang. Ayoko namang pilitin ang iba. Ikaw ang bahala kung ano ang pipiliin mo. Sundin mo lang ang puso mo. CJ. Bata. Basta't pumayag kang maging estudyante ko. Lahat ng resources ng Dragon Hall ay mapapasayo. Maaari kitang i-promote bilang Vice Envoy ng Dragon Hall. Ang posisyon ay pangalawa lang sa leader at sa ilalim ng 4 na War Gods. Gabriel, ito ang magiging junior mo. Ang pamilya Reyes ay magbibigay ng 500 milyong pisong cash, 2 luxury yacht, at isang island estate, bilang regalo sa pagtanggap ng estudyante. Mabuti. Ano ang pipiliin mo, bata? Malinaw na dapat sa puso mo. CJ. Pumapayag ako. Talagang sumama na yung maliit na gwardiya kay Green Dragon Warrior. Inaasahan ko na. Siyempre, kung normal na tao ka, ganyan talaga ang pipiliin mo. Pagbati po, Ginoo. Sa pagkakaroon ng magaling na estudyante. Pagbati sa guro sa pagkakaroon ng magaling na estudyante. Mabuti, napakabuti. Ha ha ha. Daniel, okay ka na. Nandito ako. Ayos lang, Sofia. Wala dapat ikapanghinayang dito. Pero si Marco. Si Marco, nang kailangan ko siya ng husto, siya ang tumayo para sa akin. Karapat dapat siya sa lahat ng ito. Tapos na ang lahat ng dahilan at bunga. Wala na akong kinalaman sa kanya, at sa mga susunod na araw. Iyon na ang kanyang sariling desisyon. Tanggapin ang pagkawala ng mahinahon. Tanggapin ang tagumpay ng walang kayabangan. Ganitong klaseng ugali. Ito pa ba yung Daniel Garcia? Nakilala ko.
Ngayon, yung maliit na gwardiya ay kasama na namin. Wala nang aasahan si Daniel Garcia. Sofia Reyes, hindi mo siguro gustong mamatay. Nang daha si Daniel Garcia, di ba? Basta ngayong gabi, sandali. Di pa ako tapos magsalita. Pwede akong maging estudyante mo, pero may isa akong kondisyon. Kahit isang kondisyon lang, kahit marami pang kondisyon, papayag ang iyong guro. Kung gayon, pakiusap sa Green Dragon Warrior. Napatayin si Gabriel Reyes. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kondisyon ko ay ang pagkamatay ni Gabriel Reyes. Mamatay. Gusto niyang patayin si Gabriel Reyes. Itong maliit na guard, nababaliw na yata. Si Gabriel Reyes na yan, gago. Lagi niyang inaapi si Shenxian. Kung hindi ko siya papatayin, paano ako makakatumbas sa kabutihang loob ni Shenxian? Si Daniel Garcia, wala siyang kwenta, at manloloko. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Hindi ako naniniwala sa kanya. Sa'yo ako naniniwala, tangang babae. Ikaw. Hindi pwede. Magpalit ka. Ikaw ang nagsabing humingi ako ng kahit ano. Ngayon, sasabihin mong hindi pwede. Dragon Warrior pa ang tawag sa'yo. Phew! Mas may palabra de honor pa ang 3 taong gulang. Sa amin sa probinsya, matandang walang hiya. Ble! Guro, niloloko ka niya. Nakakatuwa. Sa mahabang panahon ng aking kasikatan, unang beses na may nangloko sa akin. Tol, mukhang gusto mo nang mamatay. Sino ang tinatakot mo? Natatakot ako sa'yo, ako. Shenxian. Sabi sa akin ng nanay ko noong bata pa ako, dapat tumanaw ng utang na loob. Kung wala ka, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Mula ngayon, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Mabuti. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para maging immortal. Hinawakan ng immortal ang aking ulo, at tinanggap ko ang buhay na walang hanggan. Tinunaw ko na ang lahat ng golden core sa loob ng katawan mo. Lahat. Mula ngayon, magiging madali na ang iyong pag-cultivate. Maraming salamat, Shenxian. Ako. Tigil. Ikaw, matanda. Ikaw. Sinugod mo ako mula sa likod. Walang hiya sa laban. Bilang isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng Dragon Temple, isa sa 4 na Diyos ng digmaan, gumagamit ng ganitong hamak na paraan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Iyan, ginagawa ko ito para alisin ang panganib sa mga tao. Kahit na ang batang ito ay may pambihirang talino, pero napakatanga niya. Nabiktima siya ng mga panlilinlang ng mga manloloko, naikot siya ng paikot-ikot. Kung hahayaan siyang lumaki pa, baka maging panganib lang siya sa isang lugar. Mas mabuti ngayon pa lang siya patayin. Gumagamit ka ng walang basihang kaso. Gusto mong ipasya ang buhay at kamatayan ng iba. Tama. Bilang isa sa 4 na Diyos ng digmaan ng Dragon Temple, may karapatan ako. Ngayon, ikaw, at ang maliit na gwardiya na ito, dapat mamatay. Daniel Garcia, kahit gaano kataas ang iyong panlilinlang. Sa harap ng tunay na lakas, wala yan. Ngayon, wala kang pag-asa. Magandang titulo, Dragon God of War. Ngayon, gusto kong makita. Kung paano mo ako papatayin, ang suntok ko na ito, ay may 60 taong karanasan. Kaya mo bang harangan? Hindi niya kaya. Ako na. Si Sofia Reyes ay isang henyo sa martial arts. Basta't hindi siya mapahamak, tiyak na magiging isang makapangyarihan siya balang araw. Bakit pa siya magpapakamatay para kay Daniel Garcia na walang kwentang to? At isang araw pa lang silang magkakilala. Nababaliw ka ba, Sofia? Ito ang Dragon War God. At saka, ikaw at si Daniel, ay hindi pa naman opisyal na nakatakda. Bakit mo? Kailangan gawin ito para sa kanya? Inay, nagpahayag na ako ng aking desisyon sa harap ng lahat at hindi ko ito babawiin. Hindi na ako magbabago ng isip. Mag-asawa kami ni Daniel. Magkakasama sa hirap at ginhawa. Naku, Sofia, ikaw. Ginoong Daniel, Dragon War God. Ang anak kong babae. Bata pa siya, hindi pa siya nakakaintindi. Pwede bang? Wala nang saysay ang anumang sasabihin ngayon. Kung ganyan kabastos ang taong ito, huwag niyo nang asahan ang aking awa. Guro, pakiusap, lipulin mo na siya. CJ, ngayon din gagawin ko kayong magkasintahan sa kamatayan. Matandang gago. Ikaw ang dapat mamatay. Traitor. Gusto mong mamatay? Lunary Gathering of Malice. Guro, ayos ka lang po ba? Ayos lang ang iyong guro. Anong sandata ang ginamit mo kanina na nakapagpataas ng lakas mo sa loob lang ng maikling panahon?
Hindi karapat-dapat na malaman mo. Tiin Joshua, parang ito ay isang sikretong pamamaraan na umiiral sa Juhua Immortal Domain. Paano natutunan ni Sofia ang teknikang ito? Guro, may limitasyon sa oras. Basta't patagalin mo lang hanggang matapos ang oras. Ang Sofia Reyes na yon. Kahit anong sikretong pamamaraan ang gamitin niya, may paraan ako para labanan siya. Ito ay isa sa 10 tanyag na espada ng Xia Kingdom. Ang Kixing Long Yuan. Tama. Kixing Long Yuan? Hindi ba't 1,000 taon na ang nakalipas? Ang espadang Diyos ng Xia Kingdom. Si Dugu Wuji, ang may-ari ng espadang yan. Ayon sa sabi-sabi, noong mga panahong iyon, si Dugu Wuji ay gumamit ng espadang ito upang basagin ang kalawakan at umakyat sa mas mataas na mundo. Hindi ko inaasahan na iniwan pala ng dakilang espadang Diyos ang espadang ito. Ibinigay sa akin ang espadang ito dahil sa mga nagawa kong serbisyo sa loob ng maraming taon. Sa Dragon Hall, bilang gantimpala mula sa Hallmaster, Sofia Reyes, anong gagamitin mo para pigilan ito? Ha 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 ha. Sofia Reyes, magaling ka naman daw sa laban, di ba? Walang kwenta ang pagiging magaling sa laban. Sa totoong mundo, kailangan mong magkaroon ng impluensya. Kailangan mong magkaroon ng koneksyon. Ang guro ko ay may koneksyon sa Dragon Hall. Madali lang niyang maibigay ang espada ng espadang Diyos. Yang si Daniel Garcia na walang kwenta, anong kaya niyang ibigay? Isang pangkaraniwang espada lang na mababa ang kalidad. Karapat-dapat bang ihambing sa akin? Ang basurang ito, kahit itapon sa harap namin, ayaw ko lang tingnan. Daniel Garcia, ikaw na walang kwenta, anong kaya mong ibigay? Nakahas ka pang mang-insulto sa espada ng espadang Diyos. Sofia, gamitin mo ito. Ha? Hindi ako nagkakamali, no? Ang dala ni Daniel Garcia ay isang tabo. Nga, nababaliw na naman si Daniel Garcia. Tabo? Daniel Garcia. Papayagan mo ba si Sofia Reyes? Nahawakan niyang bagay na yan at labanan ang 7-star Dragon Abyss Sword ng guro. Gusto mo bang mapabilis ang pagkamatay niya? Nagpapapansin lang yan. Daniel Garcia. Akala mo ba ito'y isang awayan? Sa kalsada ng mga siga? Nagdala ka pa ng tabo. Bakit hindi ka nalang humanap ng tisa? Ang mukha ng anak ko. Talagang napahiya dahil sa'yo. Paano mo nalaman na may tisa ako? Pero masyadong malakas iyon. Hindi bagay dito. Ikaw. Ang anak ko, sa wakas ay mapapahamak dahil sa'yo, tarantado. Daniel. Talaga bang may silbi ito? Siyempre naman. Ang tabak na ito ay tinatawag na tagasawi ng langit. Ginawa mula sa mahinang tubig, sa apoy ni Haring Lee, at sa hangin gamit ang puso ng siyam na bituin, bilang katawan at inukit sa loob ng 1,000 taon. Kaya nitong biyakin ang langit at lupa. Daniel Garcia, baka napapanood mo ng sobra ang mga nobela at hindi mo na alam ang pagkakaiba ng pantasya at totoo. Biyakin ang langit at lupa. Hindi mo ba iniisip na ikaw ay isang diwata o isang Diyos? Hindi iniisip. Ako nga. Talagang wala ng pag-asa. Sofia Reyes, ito ba ang pinili mo? Isang baliw, tanga, at walang kwentang basura. Naniniwala ako sa kanya. Handa ka na ba, Dragon Warrior? Pagbati sa aming pinuno. Nandito ba si Daniel Garcia? Nandito po siya. Mabuti. Bago tuluyang nawala ang kapangyarihan ni Elias, ang huling lugar na pinuntahan nito ay sa tahanan mismo ni Daniel Garcia. Tiyak na may alam siyang mahalagang impormasyon. Nasaan ang Dragon Warrior God? Ano ang nangyari? Aming pinuno. Sa pagpili ng mapapangasawa ngayon, si Sofia Reyes ay pumili kay Daniel Garcia bilang kanyang mapapangasawa. Hindi ito tinanggap ni Gabriel Reyes, kaya't siya ay malubhang nasaktan. At si Gabriel Reyes ay disipulo ng Dragon Warrior God. Kaya nga, gago. Masyado kang madaling maniwala sa mga kasinungalingan ng isang impostor. Kung ganon, ipagkakaloob ko na ang hinihiling mo. Sofia Reyes, siguradong mamamatay ka. Patayin. Tigil. Wala nang pakialam ang punong pari. Kailangang mamatay ang babaeng ito. Kung hindi, papahiya ako ng todo. Naku, inilabas na nga ni King Long ang Kixing Long Yuan na sandata, baka si Sofia Reyes ay... Nasira. Paano nangyari yon? Ano, ang inidoro, pinutol nga niya ang Kixing Long Yuan. Nakangarap lang siguro ako. Talaga bang isang diwata si Daniel Garcia? Ang hawak niya ay isang banal na sandata. Kaya napakalakas. Pero sa tingin ko, hindi naman ito mukhang espada. May problema ang espadang ito. Ang espadang ito ay kasama na ng Diyos ng espada at dumaan na sa hindi mabilang na laban. Luma na at halos sira na.
Ang Diyos ng Espada ang nagpanatili ng anyo nito, gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang umalis ang Diyos ng Espada, unti-unting nawala ang kapangyarihang naiwan sa espada. Ngayon, ito ay isa lamang, karaniwang espadang bakal. At malapit ng masira. Ah, ganun pala. Anong swerte ba meron si Daniel Garcia? Napakaswerte niya. Kaya pala hindi ako makapagwagi kay Sofia Reyes. Dahil lang sa sandata. Hindi dahil sa akin. Sino ang nag-utos sa iyong tumayo? Lumuhod. Poong Isabel. Ano po ba ang nagawa kong mali? Ang mali mo, gusto mong patayin si Daniel Garcia. Kung hindi ka pinigilan ni Sofia Reyes, at nagtagumpay ka, iyon ay isang malaking kasalanan. Ang kasalanan ko ay dahil kay Daniel Garcia. Poong Isabel. Si Daniel Garcia ay isa lamang, sinungaling na nagsasalita ng kung ano-ano lang. Bakit mo siya binibigyan ng ganoong halaga? Napo. Baka po nagkakamali kayo. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang salari ng mundong ito. Bago tuluyang nawala ang lakas ng Elias, ang huling lugar na pinagtagpuan nito ay sa tinitirhan mismo ni Daniel Garcia. Tiyak na may alam siya na mahalagang impormasyon. Kung namatay nga si Daniel Garcia, ikaw ang salari ng mundong ito. Imposible naman yon. Ang swerte ni Daniel Garcia. Paano naging ganoon kabuti? Dapat noon ko pa siya pinalayas sa angkan ng Garcia. Daniel Garcia. Ako si Isabel, ang pinuno ng Dragon Temple. Ang lakas ng Elias ay may kinalaman sa kaligtasan ng mundo ng mga mananabik at ng sangkatauhan. Kailangan ko ang tulong mo. Kung may alam ka na bakas tungkol sa pagkawala ng lakas ng Elias, sabihin mo agad sa akin. Alam ko. Talaga? Bakit ko sasabihin sa'yo? Sofia, nagkasala si Daniel Garcia sa Dragon War God at si Gabriel. Ngayon, napakahirap na makipag-ugnayan sa Dragon Hall. Sa Panginoon ng Hall, kausapin mo nga siya. Pwede niyang saktan ang sinumang gusto niya. Ako ang sasalo para sa kanya. Naku, ikaw. Kayong dalawa. Nakakainis kayo. Huwag kang magpakapal. Pinagpapansinan ka ng Panginoon ng Hall. Malaking karangalan yan para sa'yo at magtatangka ka pang tumanggi. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Tumahimik ka. Daniel Garcia, mas mahalaga si Elias kaysa sa lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Para sa kaligtasan ng lahat ng nilalang, pag-isipan mo ito. Ang lahat ng nilalang. Noong nagugutom ako sa pamilya Reyes, nasaan sila? Noong inaapi at dinudusta ako ng mga tao, nasaan sila? Kanina lang, sina Gabriel Reyes at ang Dragon War God ay gustong patayin ako, nasaan sila? Gagamitan mo ako ng moral blackmail. Hindi ako papayag dyan. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga taong mahal ko. Daniel, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. CJ, ano ang kailangan para sabihin mo ang nawawalang bakas ng kapangyarihan ni Elias? Simple lang. Kanina, inapi nila ang asawa ko. Kailangan nilang magbayad ng nararapat na kapalit. Sigurado ka ba? Sigurado. CJ, sumasang-ayon ako sa iyo. Mahal na Panginoon. Niloloko ka ni Daniel Garcia. Huwag kang maniwala sa kanya. Ah, Panginoon. Siya ay isang mapagkunwari, ang maliit na kaibigan. Huwag kang malinlang niya. Si Elias ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi sapat. Daniel Garcia. Hanggang kamatayan ba ang laban natin? Hindi ba't ganito na tayo mula pa noon? Daniel Garcia. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Ama? Sinira niya ito. Naku. Paumanhin. Ako ngayon ay isang ulila. Ikaw. Mga tauhan, Narito po. ipagbigay alam sa pamilyang Garcia. Tanggalan ng posisyon bilang batang Panginoon si Gabriel Reyes. Bukod pa rito, ako, sa ngalan ng Panginoon ay nagpapahayag. Ang Berdeng Dragon na Diyos ng Digmaan ay nagpapakita ng kapalaluan. Inaabuso ang kapangyarihan. Ngayon, tinatanggalan ng titulo. Pinapalaya sa templo ng Ano? Mag-isip muna kayo, Panginoon, kahit may pagkakamali si General Dragon, pero siya, Huwag nang magsalita pa. Desidido na ako. General Dragon, gustong-gusto mo ang pakiramdam ng pagmamataas, ngayon ikaw naman ang naapi. Ano sa palagay mo? Ang kahihiyan na yung araw na ito. Babayaran ko balang araw. Daniel Garcia. Makakapagmalaki ka lang ngayon. Hindi magtatagal yan. Magkita na lang tayo sa susunod. Daniel Garcia, natupad ko na ang lahat ng hiniling mo. Ngayon, maaari mo nang sabihin sa akin. Kung magsisinungaling ka sa amin, masasaktan kang mabuti, huwag kang mag-alala. Hindi lang alam ko,
kung bakit nawala ang kapangyarihan ni Elias. Alam ko rin kung nasaan siya ngayon. Totoo. Sumama ka na lang sa akin. Daniel Garcia. Hindi ba't ito ang bahay ng mga Garcia? Gusto mo bang manlibre ng inuman at pagkain ngayong gabi? Hoy! Bago tuluyang nawala ang kapangyarihan ni Elias, dito ito huling nakita. Alam na niya. Nasaan si Elias? Yung si Elias, kanina pa gustong tumakas, kaya binugbog namin ng husto. Ngayon nagtatago sa kulungan ng aso, nagdadabog. Magaling. Daniel Garcia, bakit ka pa nag-alaga ng hayop? Nasaan na ang clue tungkol sa pagkawala ng kapangyarihan ni Elias? Aray. Heto. Ito si Elias. Ito ba ang sinasabi mong si Elias? Akala mo ba tanga kami? Ito ay malinaw na isang karaniwang asong gubat sa baryo. Anong galit? Maniniwala ka ba? Paggabi, puputulin kita at kakainin. Ikaw ang tatandaan mo ito. Sa sir, walang tissue. Sa puso'y walang 3, 4, 5, 6, 7. Sige na, sige na, sige na. Tigil na. Ganito kasi yon. Si Elias. Sa tingin niya masyado akong malakas. Gusto niyang umalis ako sa mundong ito. Kaya nga, nag-away kami ni Elias. Natalo siya, kaya ginawa ko siyang ganito. Sandali, hintayin mo ako. Aayusin ko muna sa isip ko. Sinasabi mo, sa tingin ni Elias masyado kang malakas. Gusto kanyang paalisin. Tapos, nag-away kayo ni Elias? Tapos, natalo si Elias sa iyo. At ginawa mo siyang isang asong gubat. Tama ang pagkakaintindi mo. Ma'am, niloloko ka niya. Daniel Garcia, mukhang gusto mong mamatay. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung maniniwala ako sa iyo, tanga na ako. Alam mo ba o hindi, ang kapangyarihan ni Elias, ang nawawalang bakas. Panginoon, natingnan na po kanina, sa likod bahay ng Chu at sa mga gifi sa paligid. Walang nakitang kakaiba. At sa CE, palaging nilalaro lang nito ang alaga niya. Sa palagay ko po, hindi niya talaga alam ang tungkol sa kapangyarihan ni Elias at sa nawawalang bakas. Isang sisi lang yan. Paano nito makukunan ang laban namin ni Elias? Dinadaya ka niya. Ipag-utos niyo po, Panginoon, napatayin ko na ang hayop na ito. Sumasang-ayon po ako. Ngayon, bawat segundo ay napakahalaga para sa atin. At itong hayop na to, dahil sa pansariling interes, niloloko tayo. Nakakagalit talaga. At gusto pa niyang palayasin ang Panginoon ng Dragon Hall. Ang Dragon Warrior ay gumagawa ng kung ano-ano. May nabalitaan na ako tungkol dyan. Kahit wala ka, paparusan ko rin siya. Pero ang lakas ng loob mong gamitin ang usapin kay Elias. Para lokohin ako. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Nangangatwi. Isabel, may kakaibang nangyayari sa Tower of Demon Subjugation. Bumalik na tayo sa Kunlun. Ano? Daniel Garcia, swerte mo ngayon. Sa susunod na lang natin pag-usapan ang utang natin. Umalis na tayo. Ikaw ang swerte. Kung tumama ang sable kanina, kahit hindi ako kumilos, si Isabel ay mababasag ng aching protective light. Hoy, Sofia. Daniel Garcia. Nakapag-empek ka na ba? Bakit? Para saan ang pag-empake? Dumaan ka sa bahay namin. Dahil may kasunduan na tayo, dapat na tayong magsama. CJ, punta na ako dyan. Magandang buhay na magkasama. Ako na. Tara. Hindi nasira ang life token ni Sofia Reyes. Mukhang buhay pa siya. Mukhang ako na mismo ang pupunta. Guro, ano ang nangyayari sa Tor ng Demonyo? Dahil nawala ang kapangyarihan ng langit, nanhina ang selyo ng Tor ng Demonyo. Nag-aalab na ang mga demonyong nakakulong sa loob. Gusto nilang makatakas. Ang mga nakakulong sa toring ito ay mga malalakas at mapanganib na halimaw. Kung makawala sila, magiging malaking kapahamakan ito. Naku, sinusubukan nilang sirain ang selyo. Pigilan niyo sila. Hahaha. Kaming tatlong magkakapatid na demonyo, sa wakas ay nakalaya na. Kuya, ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng sariwang dugo. Sakto, may mga biktima na dumating. Bakit hindi natin sila? Akin ang babaeng yon.
Masarap siguro ang lasa ng kanyang laman at dugo. Bunso. Unang makakuha, siya ang mananalo. Huwag kang magmadali, hindi pa ganap na nakakabawi ang aming lakas. Kapag nag-away tayo, hindi tayo siguradong mananalo. At nararamdaman ko, tinatawag kami ng aming pinuno. Umalis na tayo. Opo. Guro, tumakas na ang magkakapatid na mo. Ano ang gagawin natin ngayon? Kakalabas lang sa selyo ng magkakapatid na mo. Hindi pa ganap ang kanilang lakas. Kailangan natin silang puksain, bago pa man nila guluhin ang mundo. Isabel. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Kunlun. Ang Kunlun Sword, sa tulong nito, ang pagharap sa magkakapatid na mo, ay hindi dapat maging problema. Kailangan pa naming bantayan ang Demon Suppressing Tower. Ikaw na ang bahala sa magkakapatid na mo. Opo. Hindi ko bibigyan ang tiwala ng aking mga guro. Amo, may nangyari sa panganay na anak niyo. Hindi ba't pumunta siya sa paghahanap ng mapapangasawa sa pamilya Reyes? Tatay. Sinaktan ako ni Daniel Garcia. Gabriel, ano ba talaga ang nangyari? Tatay, ang gago ni Daniel Garcia. Sinira niya ako, kailangan mong ipaghiganti ako. Panginoong Garcia, napakababa at walang hiya ni Daniel Garcia. Una, nilinlang niya si Sofia Reyes gamit ang mga panloloko. Pagkatapos, habang hindi handa si Gabriel, tinraidor niya ito. Gusto ko sanang maghiganti sa kanya. Pero, nakipagsabuatan si Daniel Garcia sa babaeng Isabel na yon, kaya hindi lang ako nakapaghiganti. Pinatalsik pa ako sa Dragon Temple. Mga walang hiya. Dapat noon pa, hindi na natin pinanatili. Ang salot na, ano pong ibig sabihin yan, Panginoong Reyes? Tay, si Daniel Garcia po ba ang sinasabi niyo? Hindi siya tunay na Reyes. Tama. Noong nakaraan, nang makita ko ang ina ni Daniel Garcia, napakaganda niya, kaya pinilit kong siya'y manatili. Hindi ko alam na buntis na pala siya. Noon, hindi pa ako ang pinuno ng pamilya. Para sa reputasyon, pinanatili ko siya. Ngayon, ito ang malaking problema na dulot nito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Si Daniel Garcia ay nakikipag-ugnayan na kay Sofia Reyes at Isabel. Huwag kang mag-alala, kahit na si Sofia Reyes o ang Isabel ngayon, sa paningin ko ay wala lang yan. Gabriel. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang isang malaking lihim. Anong lihim po iyon? Isang lihim na magtataas sa ating angkan, sa rurok ng kapangyarihan. Panginoong Reyes, may paraan po ba talaga kayo laban kay Isabel? Isang hamak na Isabel lang, ay parang isang langgam na madaling mapisa. Panginoong Isabel, kung talagang mapapatay ninyo si Isabel, ako po ay magiging alipin ng angkan ninyo. Kung sumuway ako sa pangakong ito, sumpain ako ng langit at lupa. Huwag kang mag-alala. Kapag nakilala mo na ang taong iyon, malalaman mo kung gaano katama ang desisyon mo ngayon. Nakita ko na po ang dakilang demonyo. Nakita ko na rin po ang dakilang demonyo. Isang hamak na mortal lang, nangahas pang tumingin sa dakilang demonyo. Talagang wala kang alam sa buhay at kamatayan. Kailangan po bang ipagiba siya ng inyong mga tauhan sa maliliit na piraso? Poong Ginoo, siya po dati ang Diyos ng digmaan ng Dragon Temple. Maaari po siyang makatulong sa inyong plano. Pakiusap po, ipagkaloob ninyo ang kanyang buhay. Alainan. Gumaling na lahat ng aking mga sugat. At lumakas pa ng husto ang aking kapangyarihan. Maraming salamat po, dakilang demonyo. Ako pong hamak na tauhan ay handang magsakripisyo para sa inyo, kahit hanggang sa kamatayan. Ako ay nasa anyo pa lamang ng kaluluwa. Malayo ang lakas ko ngayon kumpara noon. Yung kapalit na hinahanap para kay Chu Shanhe, nahanap na ba? Poong Ginoo, ang isang babaeng may pambihirang talino at kagandahan ay talagang bihira. Lubos po akong nagsisikap sa paghahanap. Dapat ay, Ang kailangan ko ay resulta. Ayokong makarinig ng dahilan. nauunawaan ko po ang aking pagkakamali. Poong Ginoo, ako pong hamak na tauhan ay may isang napakagandang kandidato. Tiyak na magugustuhan nyo. Oh, Ang sinasabi mong perpektong lalagyan ng katawan. Narito mismo. Tama. Ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, siya rin ang pinakamagaling na henyo sa Puerto Cielo. Tiyak na magugustuhan ito ng ating dakilang demonyong Panginoon. Mabuti. Sofia Reyes, kung hindi kita makukuha, wawasakin kita. Magaling. Mga Ginoo, ang inyong abang lingkod ay mauuna ng uwi at maghihintay ng mabuting balita. Mga Ginoo, dahil baguhan lamang ako rito, nais kong magpakita ng husay sa harap ng dakilang demonyong Panginoon. Maaari bang ibigay niyo sa akin ang pagkakataong ito? Mabuti ang iyong intensyon. CJ. Salamat po, Ginoo. Sofia Reyes. Ngayon, ako ay umakyat na sa antas. Ano ang gagamitin mo para talunin ako ngayon? Daniel. Kaayos ko lang ng kwartong ito. Dito ka na matutulog ngayong gabi. Oh, siya nga pala. Ang mga alaga mo. Inilagay ko na sa bakuran. Elenan. Sofia.
Ano nang ginagawa mo? Nagtataka lang ako. Bakit mula pa sa unang tingin? Tiyak na tiyak ka na ako. At bakit ganito kalaki ang tiwala mo sa akin? Daniel, kung sasabihin kong kilala na kita sa aking mga panaginip, maniniwala ka ba? Naniniwala ako. Dahil nararamdaman ko rin yon. Putang ina mo, malapit ka nang mamatay, naglalambingan ka pa rin. Tingnan mo kung paano kita pagbabayarin mamaya. Pero yung lalaking si Daniel Garcia, sobrang swerte niya. Para sigurado, patumbahin muna natin siya gamit nitong 7 laso na karayom. Itong pilak na karayom, bakit parang pamilyar ito? Daniel. Daniel, hindi kaya masyadong mabilis ito para sa atin? Sophia, hindi ko sinasadya. Kanina sa labas, Hindi mo na kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko. Pero, Daniel, bigyan mo pa ako ng konting oras, pwede ba? Hindi pa ako handa sa puso't isip ko. Sophia, makinig ka muna, kanina sa labas talagang. Buti na lang dala ko ang antidote. Daniel Garcia, hindi ako naniniwala. Napatuloy kang magkakaroon ng swerte. Maaga pa. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Sophia, Hanggang dito na lang muna ngayon. At huwag mo na akong hanapin. Sophia Reyes, ikaw na minsan ay isang emperador level na mandirigma na dumaan sa napakaraming pagsubok at matibay ang loob. Bakit nang makita si Daniel Garcia ay hindi mo napigilan? Ay, nakakahiya talaga. matamis, masarap naman. Pero ano yung huwag mo na akong hanapin? Sa totoo lang, ang mga babae, kabaligtaran ang sinasabi nila. Diretso na lang ba akong pumunta sa kanya? O maghintay muna ng konti? Ang aking 7 ulong 7 dahon 7 bulaklak na likido ay tinaguriang number 1 na pampatulog sa buong mundo. Walang kulay, walang amoy. Kapag kinain lang, pwedeng magpahimbing ng 1 buwan. Daniel Garcia, hindi ako naniniwalang makakaligtas ka ulit. Hehe. Sige na. Huwag na nating isipin. Diretso na lang ako sa kanya mamaya. Ayaw mo pa ring sumuko. Sige, samahan kita ng husto. May mga insekto na sa baso. Hindi na pwedeng inumin to. Wala na. Boss, ang tagal na niya, hindi pa rin bumabalik yung lalaking yon. Kung gusto mo, ako na ang titingin. Lanan. CJ. Lanan. May amoy ng demonyo. Mga tol. Maghanda na tayo. Yung tangang tinatawag na Green Dragon War God kanina, hayaan mo na. Halatang gusto lang siyang pagtripan ng amon natin. Pero ito, hindi natin pwedeng palampasin. Anong klaseng pagong to? Umalis ka dyan. Anong uri ng pagong ka? Ang tigas pala. Lele. Sabihin ko sa'yo, gusto mong malaman ang lahi ko. Dilat ang mga mata mong parang aso at tingnan mo to. Swan. Swanwu, Divine Beast. Impossible. Impossible. Nananaginip lang siguro ako. Sa mortal realm, paano nagkaroon ng ganitong uri ng nilalang? Hindi pwede. Hindi pwede. Umalis ka. Paano nangyari yon? Anong klaseng lugar to? May 2 divine beast pang nagbabantay. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin agad kay Demon Lord. Amoy ng mga demonyo.
Para sa akin ba to? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang saktan nila si Daniel Garcia. Anong nangyari sa'yo? Mga banal na hayop. Ang White Tiger at Black Tortoise. Nakita ko mismo. Lele, tol. Wala namang banal na hayop. Naloko ka lang ng babaeng yon, gamit ang mahika. Ang White Tiger at Black Tortoise ay mga banal na hayop. Kung nakasalubong mo sila, wala nang matitira sa'yo. Tama siya. Kung totoong may banal na hayop, hindi kaya malalaman ni Lord. Nagkamali lang ako. Tingnan natin para sigurado. Naantala tayo. Naiinip na siguro si Lord, dapat nang dalhin natin ang babaeng ito. Hinahanap niyo ba ako? Ang kapal ng mukha mo. Alam mong ikaw ang target namin at nagpakita ka pa. Nasaan ang banal na hayop? Hindi ba sila lumabas? Lele, tol. Wala namang banal na hayop. Isang hamak na babaeng tao lang yan. Isang atake lang, luluhod yan sakin. Sofia, nandito ka ba? Sofia. Papasok na ako. Nasaan si Sofia? Amo. May isang demonyong binata ang pumasok kanina. Tinakot ko siya kaya tumakbo. Mga demonyo. Baka. Ikaw. Nakasakit ka sa akin. Ano ngayon kung nasaktan kita? Kung nasa rurok ako ng lakas ko, kayang-kaya kitang puksain. Parang langgam lang. Mabuti. Mas magaling ang potensyal mo. Mas magiging masaya ang dakilang demonyo. Sayang lang, walang saysay ang paglaban mo. Pangalawa, pangatlo, paghanda ng formasyon. Opo. Daniel, hindi na kita maaaring samahan. Kung may susunod na buhay, gusto ko pa ring maging asawa mo. Pagsanib ng siyam na pinagmulan, pag-aalab ng kaluluwa. Tapos na ba ang lahat? Ikaw na isang karaniwang babae lamang, nakapagpahirap sa aming magkakapatid ng ganito. Kahit mamatay ka, dapat kang ipagmalaki. Hindi pa rin pala nagtagumpay. Pasensya na, Daniel. Mamatay ka na. Humarap ka sa asawa ko. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Akala ko sino na. Hindi ko inaasahan. Na isa ka lang palang walang kwentang basura. Ang target ko ay siya. Umalis ka na ngayon, baka sakaling maawa ako, at pagkakalooban kita ng iyong buhay. Pagkakalooban mo ako ng buhay. Ha ha ha, matagal-tagal na rin. Mula nang may nakipag-usap sa akin ng ganyan. Medyo na-miss ko rin yon. Ikaw na isang karaniwang tao, nag-aangkin ng titulong Diyos. Binigyan kita ng pagkakataon, pero di mo nagamit ng maayos. Huwag mong sisihin ang Diyos kung magiging brutal ako. 13 karayom ng pinto ng impyerno, dakilang sining ng pampasigla ng kaluluwa. Buti na lang may dakilang sining ng pampasigla ng kaluluwa ako, para manatili akong gising. Daniel Garcia. Ako, ang King Long Zanshen, ay bumalik na. Ha ha ha. Daniel Garcia, Sofia Reyes. At ang presensya ng magkakapatid na Mujelan, bakit nasa labas silang lahat? Ha ha ha, Danny. Tiyak si Daniel Garcia at Sofia Reyes ang gustong tumakas. Pinigilan sila ng magkakapatid na Mujia. Pupunta na ako roon. Panginoon, may ulat mula sa ibaba. May away na nangyari malapit sa angkan ng Reyes. Mukhang may kinalaman ito sa magkakapatid na Mujia na nakatakas mula sa toreng pansupil sa demonyo. Nahanap ko rin sila. Baiho, Zukek, suan mo, makinig sa utos. Sumama kayo sa akin upang lipulin ang mga demonyo. Opo. Kuya, ayos ka lang ba? Kahit pa yung 3 matandang lalaki sa Kunlun Mountains, hindi kayang talunin ang kuya sa isang iglap. Sino ba talaga siya? Mahal na nakatatanda. Kami ay mga tauhan ni Sofia, ang demonyong Panginoon. Kamakailan lang ay hindi namin alam na narito kayo. Nagpadalos-dalos kaming pumunta. Pakiusap, mahal na kasama. Sa ngalan ni Sofia, ang demonyong Panginoon. Bigyan niyo kami ng magkakapatid ng pagkakataong mabuhay. Sinaktan niyo ang asawa ko, tapos gusto ninyong umalis. Sa palagay mo ba posible yon? Kayo ba ang kusang magwawakas ng inyong buhay? O ako ang kailangang kumilos? Mas mabuting mamatay ng marangal kaysa mahiyahiya. Magpapakamatay na. Kahit papaano, para ka pa ring lalaki. Tumakbo na. Tumakbo na. Takbo. Makakatakas ba kayo? Hoy, Gino, mali ang direksyong tinatahak niyo. Nasa likuran si Daniel Garcia. Tumabi ka. Nakakaabala ka. Kung hindi lang ako nasugatan ngayon, pinatay na sana kita.
Daniel Garcia. May daang patungo sa langit na ayaw mong tahakin, ngunit pinasok mo ang impyerno kahit walang pintuan. Ngayon, ang tatlong mahuhusay na mandirigma ni Ginoong Demonyo ay narito. Kahit gaano pa kaswerte, wala ka ng pag-asang mabuhay. Ginoo, pakiusap, patayin niyo itong. Patayin ang tiyo mo. Ginoo, bakit niyo ako sinasaktan? Si Daniel Garcia ang kalaban. Ikaw ang sinasaktan ko. Papatayin mo pa siya, tingnan mo ang itsura mo, karapat-dapat ka ba? Taang-tanga ka. Kung hindi dahil sa'yo, nakalayo na sana kami. Dapat kang mamatay. Po, ang dragon na ito ay walang kinalaman sa amin, walang koneksyon sa amin kahit kusing. Kung papatayin o hubaran mo man siya, bahala ka na. Ano? Po, mali ang pagkakaintindi mo, Ginoo. Si Daniel Garcia ay isang walang kwenta. Bakit mo siya tinatawag na senior? Ano ba alam mo? Ang lakas ni Daniel Garcia ay malamang katumbas na ng demonyong Panginoon. Hindi ko alam kung paano ka, isang walang kwenta, ay nakaligtas mula sa kanya. Noong una, bibigyan kita ng isang banal na teknik. Kumuha siya ng eagle candy. Sabi niya, ito raw ay walang katulad na pil ng immortalidad. Ang espadang ito ay tinatawag na tagasawi ng langit. Baka naman si Daniel Garcia ay tunay na isang diwata. Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Ngayon, ang tanging daan para sa inyo ay ang kamatayan. Maghiwa-hiwalay tayo at tumakbo. Kahit isa lang ang makaligtas, okay na. Walang kwentang paghihirap. Puting tiger. Sarado ang daan dito. Batang lalaki, nagkita na naman tayo. Asul na dragon. Boss. Sabi ko na nga ba, may mga banal na hayop pa. Tignan mo, 4 pa. Ngayon ka pa maniniwala. Huli na. Ako ang nagkamali, hindi ko nakilala ang iyong kakayahan. Ako ang nagkamali, nabula ako. Po. Tingnan mo. May pag-asa pa ba ako? Sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka. Ginamit ang sikretong salamangka na nakakasugat sa kaluluwa. Hindi, may sira na ang kaluluwa ni Sofia Reyes mula pa noon. Para magamot ito, kailangan lang. Elias. Ayaw mo bang pumunta? Mukhang kailangan ng isama sa plano ang pagluluto ng adobong aso. Ay naku, bakit ba laging adobong aso ang iniisip mo? Nandito na ako. Bigyan mo ako ng 10 patak ng dalisay na dugo. Pasensya na, naalala ko bigla. Yung kinain kong buto, kalahati pa lang pala. Ayaw mo na bang gumaling? Sige, manatili ka na lang na aso. 2 patak ng purong dugo. 8, 3 lang, wala nang dagdag. 5. Dagdagan ko pa ng 3, magagandang babaeng aso. At delete ang karne. Deal. Ako kasi. Huwag kang mag-akala. Wala itong kinalaman sa mga babaeng aso at delete ang karne. Ayoko lang makita kayong mag-asawa na magkahiwalay. CJ. Alis ka na. Hay, manyakis, pagkatapos gamitin, pinaalis agad. Daniel, umalis ka na. Nandyan na ang mga demonyo. Ayos lang, Sofia. 3 demonyo, pinatay ko na. Ano? Pinatay mo sila? Siyempre, hinamak nila ang asawa ko. Ang pagpuksa sa kanilang kaluluwa ay mabait na para sa kanila. Narito lang sa paligid ang magkapatid na demonyo. Hanapin ng mabuti, huwag niyo silang pabayaang makatakas. May darating na naman, pahina naman ako. Sofia, umuwi ka muna at magpahinga. Ako na ang bahala sa kanila. Mukhang si Isabel ang pumatay sa mga demonyo. Sinasabi lang iyan ni Daniel para di mapahiya. Huwag ko na lang siyang tutuksuhin. Baka mahiya pa. Sige, uuwi na ako. Engan. Teka, mali. Pero bakit biglang gumaling ang mga sugat ko? Baka. Posible bang ang kaluluwa ko, matapos dumaan sa pintuan ng reinkarnasyon, ay naging mas malakas na? Ayos, yan ay isang magandang sorpresa. Tigil. Tigil, saan ka pupunta? Pribadong lugar ito. Daniel Garcia, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't lupain ng pamilya Reyes ito? Nagkasundo na kami ni Sofia Reyes na magpakasal, kaya lumipat na ako rito. Daniel Garcia, nagmamadali ka bang maging palamunin? Hoy, anong klaseng salita yan?
Huwag nang lumikha ng gulo. Ang mahalaga ay hanapin ang magkakapatid na demon. Lanan. Sige na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Napatay ko na ang 3 basurang demonyo. Umuwi ka na at magpahinga. Nakasasama sa katawan ang pagpupuyat. Daniel Garcia. Wala akong oras para magbiruan. Umali ka agad, o kung hindi, pasensya ka na. Sino nang nagbibiro? Tingnan mo nga. May nararamdaman ka pa bang presensya ng demonyo sa paligid? Boss, parang nawala nga ang presensya ng mga demonyo. Pinaghihinalaan ko na nalaman na nila na dala mo ang Kunlun Sword, kaya umalis na sila. Swerteng-swerte ka ngayon. Kung wala lang si boss, patay ka na. Mukhang ganoon nga. Umuwi muna tayo. Ang kulit talaga ng taong yon. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraang pangmatagalan. Nitong mga nakaraang araw, ang toreng pangontra sa demonyo ay sa wakas ay naging matatag na. Hindi na sayang ang aming paghihirap at pagsisikap. Hindi ganoon kasimple. Ang mga demonyong nakakulong sa loob ng tor ay maaaring nagbabalak ng isang malaking pag-atake. Kailangan pa rin nating maging alerto palagi. Tungkol dyan, harapin natin ang problema kapag dumating na. Ang mahalaga, mapigilan natin ang mga demonyong ito na makawala sa selyo. Handa kaming mamatay kung kinakailangan. Ang aming kamatayan ay hindi mahalaga. Ang hindi lang natin alam, kung nahuli na kaya ni Isabel ang magkakapatid na demonyo. Sa ngayon, siya na ang aming huling pag-asa. Ito ang mga bangkay ng magkakapatid na demonyo. Hahaha. Mukhang nagtagumpay si Isabel. Isabel, pasok ka agad. Tingnan mo kung paano ka pupurihin ng iyong guro. Ito pala ang sagradong lugar ng mundo ng immortal cultivation, ang Kunlun. Hindi naman ganoon kaganda. Kung ikukumpara sa aking templo ng kalangitan, napakalayo ng agwat. Sino ka? Naglakas loob kang pumasok ng walang paalam sa Kunlun? Hindi ito lugar para sa isang karaniwang mortal. Na tulad mo, umalis ka na. Huwag kang magmadali, tol. Maaaring dinala siya rito ni Isabel. Ang taong ito ay malamang mula sa Dragon Palace. Tumulong kay Isabel sa pagpuksa sa magkakapatid na demonyo. Kaya dinala sila rito ni Isabel para humingi ng gantimpala. Binata, maghintay ka hanggang dumating si Isabel at maipaliwanag ang iyong kontribusyon. Saka lang namin ibibigay ang nararapat na gantimpala. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang pumatay sa 3 to. Wala itong kinalaman kay Shen Wushuang. Sa ngayon, malamang siya ay parang langaw na walang ulo naghahanap sa buong mundo. Kuya, sinuri ko siya gamit ang mata ng karunungan. Walang kahit anong kapangyarihan sa katawan ng batang ito. Batang kaibigan, hindi ito lugar para magsalita ng ganyan. Magpakumbaba ka ngayon. At maaari kong palampasin ito dahil kay Isabel. At parang hindi ko narinig. Tama, ako ang pumatay sa 3 yan. Hoy, yung matandang nasa likod. Huwag kang mag-imbestiga ng palihim sa kakayahan ko. Hindi mo kayang malaman ang tunay kong lakas. Walang galang. Hoy kuya, huwag kang magmadali. Ang ating bansa ay napakalawak, at maraming henyo ang sumisibol. Maaaring may mga malalakas na sekretong sekta na hindi natin alam. Hayaan mo muna akong tanungin ang kanyang pinagmulan. Mabuti, batang kaibigan, ano ang pangalan mo? Sino ang iyong guro? Anong pamilya ang iyong kinabibilangan? Ako si Daniel Garcia. Wala akong guro. Tungkol naman sa pamilya, maaari mong sabihin. Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Garcia sa Puerto Cielo, ang pamilyang Garcia. Daniel Garcia. Bakit pamilyar ang pangalang yan? Naalala ko na, siya yung sinasabi ni Isabel na nagkukunwaring nakakulong si Elias bilang aso, isang hamak na impostor lang siya. Ang kapal ng mukha, nagloloko ka pa sa aming Kunlun, mukhang hindi mo alam kung paano mamatay. Ano ang nangyayari? Hala! May nangyayari sa Kunlun Tower. 2, samahan niyo ako upang supilin ang demonyo. Hindi pa ako tapos magsalita. Naku! Napakalakas ng demonyong enerhiyang ito. Baka naman ito na yung sinaunang demonyong 1000 taon nang nakakulong sa pinakailalim ng toreng panlaban sa demonyo. Malapit na ba siyang makawala sa selyo? Ayon sa mga klasikong tala, noong unang panahon para maselyohan siya, ang buong komunidad ng mga cultivator ay nagkaisa. Naganap ang isang malaking labanan kontra sa demonyo. Sa huli, sa halagang buhay ng karamihan sa mga cultivator, saka lamang sila nagtagumpay. Kung makakatakas siyang muli, tiyak na magdudulot ito ng isa pang malaking kapahamakan. Kahit mawala pa ang matandang buhay kong ito, hindi ko siya papayagang makalabas. Mga kapatid, gagamitin ko ang banal na kagamitang iniwan ng ating ninuno, ang salamin ng Kunlun. Tulungan niyo ako. Ha! Salamin ng Kunlun, sumugpo ka. Imepekto, mga hamak na tao.
Masyado kayong nagdiriwang ng maaga. 1,000 taon ko itong pinaghandaan. Paano kayang mapipigilan ng isang hamak na salamin ng kunlun? Hahaha. Ilang libong taon akong naipit dito. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Nakatakas na si Senior Brother Chonglu sa selyo. Ano na ang gagawin natin? Sa tingin ko ngayon, ang tanging pag-asa ay ang mamatay. Napakahina ninyo. Lahat ng lakas namin ay inilabas namin. Pero wala pa ring nangyari. Masyadong malakas si Chonglu. Hindi makatarungan ang tadhana. Ang kunlun na minsang sumupil sa buong mundo ng pag-cultivate. Ngayon ay tanging kayong 3 na lang ang natira, mga taong walang kwenta. Nakakadismaya talaga, ayon sa akin. Wala nang saysay ang kunlun na mabuhay pa. Chonglu, huwag mong isiping wala nang makakapigil sa'yo dahil winasak mo ang kunlun mirror. Ang masasamang espiritu at maling landas ay dapat lipulin ng lahat. Darating ang araw na may isang tao na muling magsaselyo sa'yo. Ang mundo ng pag-cultivate ngayon ay humina na. At sa loob ng 1,000 taon na ako ay nasa selyo, natutunan ko na ang 10,000 Demons Blood Body Technique na hindi namamatay. Kahit na muling mabuhay ang inyong Kunlun Patriarch at magkaroon muli ng digmaan laban sa demonyo, hindi pa rin siya katapat ko. Mga hamak na tao, ang unang hakbang ko sa paghahari sa mundo ay itatayo sa pamamagitan ng inyong dugo. Ang gulo ng lugar na ito, ilang beses na akong nag-ikot bago ko ito nakita. Anak, takbo na. Sabihin mo agad kay Isabel na nakalaya na si General Chonglo mula sa toreng panglilimos. Hala! Isang demonyong 1,000 taon na ang tanda. Ang itsura mo. Sobrang baduy naman. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na titigan ako? Dukutin mo agad ang iyong mga mata at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Tama ka, dapat nga akong magdukot ng mata kasi ang itsura mo nakakasulasok sa mata. Ayaw kong tumingin. Gusto mong mamatay. Naku, si Daniel Garcia ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya malalabanan ang atake ni Chonglo mula sa malayo? Ay, tapos na. Ang sarap pala ng simoy ng hangin. Walang epekto. Paano nangyari yon? Mamamatay ka. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Tama na, tama na, tama na. Huwag mo nang tapakan kung magpapatuloy ka. Masisira mo ang mga tile sa sahig. Ang tanda-tanda mo na. Bakit parang bata ang ugali? Ang attack ni Chonglo ay walang naging epekto kay Daniel Garcia. Baka naman ang lakas ni Chonglo noong tinalo niya tayo kanina ay tuluyan nang nawala. Kaya bangan. Kahit pisikal na lakas lamang, kayang-kaya kitang durugin. Mamamatay ka. Ang hina mo. Naipadpat pa ni Daniel Garcia si Zhonglu. Paano nangyari yon? Nawala na ang kapangyarihan ni Elias. Imposible sa mundo ng pag-cultivate na may cultivator na kasing lakas mo. Sino ka ba talaga? Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako, pero maaari kong sabihin sa'yo kung bakit nawala ang kapangyarihan ni Elias. Dahil ako ang nag-seal kay Elias. Parang may naririnig akong hindi totoo, dahil sa malubha kong sugat. Sinabi ni Daniel Garcia kanina na siya ang nag-seal kay Elias. Narinig ko rin. Biro lang yon, di ba? Hindi ko rin alam. Grabe ang lakas ng taong to. Hindi ako makikipagsabayan sa kanya. Umalis na muna ako, talagang hindi kita kayang talunin. At kung gusto kong umalis, hindi mo ako mapipigilan. Dakilang sinig ng katawan ng libo-libong demonyo. Kapag bumalik na ang buong lakas ko, mamamatay kayong lahat. Bumalik ka. Ano? Bakit hindi gumana ang dakilang sangkatauhan ng libong demonyo? Ano ang ginawa mo kanina? Hindi kita hahayaang umalis, hindi ka makakatakas. Ang One Moxishen. Sinasabing kayang gumawa ng libu-libong kopya at mabuhay mula sa isang patak ng dugo. Senior Brother, Daniel Garcia, paano niya talaga napigilan ang pagtakas? Kung tama ang nakita ko, posibleng ginamit ni Daniel Garcia ang kapangyarihan ng batas ng oras at espasyo. Ang kapangyarihan ng batas ng oras at espasyo, paano ito posible? Hindi iyon kakayahang-kayang matamo ng isang ordinaryong cultivator. Tama. Sa ngayon, nagsisimula na akong maniwala na kayang talagang selyuhan ni Daniel Garcia si Elias. Hindi ako makalaban, hindi ako makatakas. Pero parang ayaw naman niya akong patayin. Mukhang kailangan kong hintayin muna ang kanyang kondisyon. Tapos ako naman ang makikipagtawaran.
Tapos ka na ba sa pagiging maingay? Kung tapos ka na, bumalik ka na sa iyong toreng pangontra sa demonyo. May pag-uusapan pa kami, nitong tatlong matanda. Nakakulong ako ng libu-libong taon. Matagal kong hinintay ang pagkakataong makawala. Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ako alis. Maliban na lang kung... Sige, pagbibigyan kita. Hindi pa ako tapos magsalita. Patay na si Chonglo. Si Chonglo ay isang sinaunang demonyong may libong taon ng buhay. Ang dali naman ng pagkamatay niya. Napakalakas talaga ni Daniel Garcia. Ngayon, kayo na lang ang natitira. Sir, kanina hindi namin alam ang tunay mong kakayahan. Talagang hindi kami naging magalang. Sana'y mapatawad mo kami. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. May ibang bagay akong pag-uusapan sa inyo. Sabihin mo lang, sir, kung may kailangan ka. Si Isabel ay estudyante niyo, tama ba? Sabihin mo sa kanyang umuwi na agad. Huwag na siyang magpalipat-lipat sa labas. Naapektuhan na ang relasyon namin ng asawa ko. Sir, naparito ka. Para lang sa maliit na bagay na ito. Maliit ba ito? Kapag hindi maganda ang relasyon namin ng asawa ko, hindi ako magiging masaya. At kapag hindi ako masaya, ibubuhos ko ang galit ko kay Elias. Kaya kung mangyari yon, hindi. Susulatan ko agad si Isabel, at sasabihin kong umuwi siya kaagad. Kumusta ka, kuya? Ayos lang. Kanina lang, nasugatan ako sa isang suntok ni Chonglo. Magsasagawa ako ng ilang buwang pagmumuni-muni mamaya para makapagpahinga at gumaling. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo papagtatrabahuhin ng may sugat. Ito ay pambihirang gamot na panghilom. Isa para sa bawat isa sa inyo. Ito, hindi naman ito mukhang gamot na pambihira. Alam ko ito. Parang pangbata lang na merienda ito. Walang dahilan si Ginoo para pagtripan kami. Naka-breakthrough na pala si kuya. Talagang gamot na pambihira ito. Ha. Salamat po, Ginoo. Akala ko po, hindi ko na maaabot ang dakilang landas sa buhay kong ito. Pero ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon na makatikim ng gamot na pambihira. Salamat po, Ginoo. Tatawagan ko na si Isabel. Ginoo, darating na si Isabel. Ipapaliwanag ko sa kanya mamaya. Sige, wala nang ibang bagay. Hoy! May ginagawa ako sa labas. Ang tribülasyon ay bahagi ng batas ng kalikasan. Kahit mawala si Elias, magpapatuloy pa rin ito. Mukhang dahil sa breakthrough natin kaya ito dumating. Naku, tatlo tayong sabay na nag-breakthrough. Magdodoble ang tribülasyon, dodoble rin ang lakas nito. Isang maling hakbang lang, pwedeng mawasak tayo. Bakit ako tinawag ng madalian, guro? Baka may nangyari na naman sa Demon Suppressing Tower? Ito ay isang tribülasyon ng langit. Mga kapatid, halika, sama-sama tayong gumawa ng formation para labanan ang tribülasyon ng langit. Opo, papalapit na ito. Handa na. Sofia, naririnig mo ba ako? May kulog dito sa lugar ko. Sandali lang ha. Tumigil kayo, may kausap ako sa telepono. Iyon ay mga ulap ng tribülasyon. Isang salita lang mula sa matanda na wala na ang mga ito. Nakakatakot talaga. Maraming salamat sa tulong ninyo, Ginoo. Tulong saan? Kanina. Sige na, hindi ka na makapagsalita ng maayos. Tinatawag na ako ng asawa ko para kumain. Guro, ano ang nangyari? Nasaan na ang tribülasyon ng langit? Bakit bigla itong nawala? Naresolba ng matanda ang tribülasyon ng langit. Matanda? Aling matanda? Nakita mo na siya noon. Siya si Daniel Garcia. Daniel Garcia. Guro, nagkakamali ka ba? Hindi ba't si Daniel Garcia ay isang mapagmalaking sinungaling lang? Bagamat magaan ang kalooban ni Daniel Garcia, ang kanyang kakayahan ay hindi mo kayang isipin. Pero, tama na, ayokong makarinig ng kahit anong paghamak kay Daniel Garcia. Mula ngayon, huwag mo nang siyasatin ang kapangyarihan ni Elias. May plano si Daniel Garcia. opo, Daniel Garcia. Tutuklasin ko ang totoong pagkatao mo. Poong amo, 3 araw akong naghanap, pero wala akong nakitang magkakapatid na mo, at ang Dragon King, malamang ay, hindi dapat mangyari iyon. Sa lakas ng magkakapatid na mo, at ng Dragon King, kayang-kaya nilang wasakin ang Puerto Cielo. Sino kaya ang may gawa? Maliban na lang kung may mas makapangyarihan sa likod ni Sofia Reyes. Sandali, sino ang sinasabi mo? Ang iyong lingkod. Ang sinasabi ng iyong lingkod, ay si Sofia Reyes ang napili kong katawan para sa inyo. Siya pala. Poong amo,
May problema ba kay Sofia Reyes? Ang dahilan kung bakit ako bumaba ay upang siya'y patayin. Ano? Si Sofia Reyes ay hindi basta-basta kayang galawin ng sinuman. Ako mismo ang papatay sa kanya. Paano naman ang katawan niyo, poong amo? Humayo ka. Maghanap ka ng 10 babaeng ipinanganak sa in. Ako mismo ang gagawa ng ritual. Para muling buin ang katawan. Opo. Sofia Reyes. Aking mahal na ate. Hindi na ako makapaghintay na makita ang magiging reaksyon mo kapag nakita mo ako. May mga demonyo na pala. Mas komplikado pala ang Puerto Cielo kaysa sa inakala ko. Hindi pa fully recovered ang lakas ko. Kailangan kong mag-training agad. Four Saints Super Soap. Okay na ang timpla. Isang sangkap na lang ang kulang. Azure Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, Black Tortoise. Bigyan niyo ako ng isang patak ng inyong esensya. Opo. Magaling. Kapag nainom na itong Four Saints Super Soap ang asawa ko, magiging napakabilis ng kanyang pag-unlad sa pagsasanay. Daniel Garcia, gago ka. Tumigil ka. Bakit nandito na naman kayo? Nandito ako para kitlin ang buhay mo. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon muli ng katawan. Congratulations po. Ito ay para sa inyo. Lumakas ang aking kapangyarihan ng daang beses. Ngayon, kahit si Isabel ang nasa harap ko, kaya ko siyang talunin. Ang susunod ay, Hanapin si Sofia Reyes. hindi ba sinabi sa inyo ng guro ninyo, bakit ako pa rin ang hinahabol mo? Daniel Garcia. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo upang linlangin ang aming guro. Hindi ako naniniwala. Ayaw kitang kausapin, hintayin mong tawagin ko ang guro mo, sila ang bahala sa'yo. Hindi mo na kailangang tawagin sila. Ngayon din ay ipatawag ko sila. Nagpadala na ako ng mensahe sa kanila. Papunta na sila. Gagapiin kita sa harapan nila. Upang patunayang isa kang sinungaling na puro ka lang salita. CJ, ikaw ang bahala. May niluluto pa akong sabaw. Hindi na kita sasamahan. Ikaw, Vice, napakalaking kapal ng mukha ng taong ito. Gusto mo bang unahan ko siyang turuan ng leksyon? huwag. Kapag dumating na ang aming guro, ako mismo ang haharap sa kanya. Vice Shen, anong pagkakataon? Gabriel Reyes. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para maghiganti kay Sofia Reyes. Hindi ko inaasahang narito ka rin pala, Vice Shen. Parang dalawang biyaya ang dumating ng sabay. Sakto, isasama ko kayong dalawa. Huwag kang magpakapal. Isang hamak na langgaman, ang lakas ng loob mong manghamon sa prinsesa. Mukhang gusto mong mamatay. Aray! Aray! Hindi mo alam ang lugar mo. White Tiger, kamusta ka? Vice, paumanhin. Nabigo ako. White Tiger. Ito ba ang mandirigma ng dakilang templo ng dragon ng Xia? Ang dali-dali mong talunin. Kung mahina ang sundalo, mahina ang pinuno. Kung mahina ang general, mahina ang buong hukbo. Sa tingin ko, napakahina ng pinuno ng templong ito. Tumigil ka. Ang lakas ng loob mong hamakin ang aming pinuno. Naghahanap ka ng away. Zuke. Xuan Wu. Aking Panginoon. Kung may susunod na buhay, sasamahan pa rin kita. Pinuno, mag-ingat ka sa kanila. May kakaiba.
Chushen. Gabriel Reyes, papatayin ko kayong lahat. Bakit nag-aaway na naman kayo? Nakakainis talaga. Kung wala lang akong sinasangkut sa, talagang. Ang sinangkut sa ko. Kainis, paano nangyaring lumakas na naman si Isabel? Hindi siya ang malakas. Ang espada lang niya ang makapangyarihan. Gabriel Reyes. Ngayong araw, pagpuputol-putulin ko kayo. Para ialay sa kaluluwa ng 3 kong tauhan. Mamatay kayo. Saklolo po, Panginoon. Kahit na walang silbi ang dalawang ito, mga tauhan ko pa rin sila. Hanggat nandito ako, hindi mo sila pwedeng patayin. Kahit dumating pa ang mga bathala ngayon, o ang badha mismo, wala ring mangyayari. Dapat mamatay kayong dalawa. Maliit na tao, malaki naman ang angal. Sayang lang, mahina ka naman. Mabuhay ang Panginoon. Isabel. Hindi mo inaasahang darating ang araw na ito para sa'yo, di ba? Ito ang kapalit ng paglaban sa akin. Gustong mamatay. Magaling at maganda ang babaeng ito. Maaari siyang maging kapalit ko. Huwag kang maghinanakit. Ang pagiging kapalit ko ay isang karangalan para sa'yo. Humarap ka sa estudyante ko, para bang wala kaming saysay. Isabel, kamusta ka na? Ayos lang ako. Pero hindi ko na ipagtanggol ang Kunlun's Word. Kasalanan ko ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang Kunlun's Word ay panlabas lamang. Basta't ligtas ka, ayos na yon. Panginoon, ang 3 matandang ito, ang mga pinuno ng nangungunang sekta sa Daxia, ang Kunlun. Sila rin ang pinakamalakas na mandirigma sa Daxia ngayon. Maliban kay Sofia Reyes, ang iba pa. Para lang mga langgam sa paningin ko. Guro, ang babaeng ito'y puno ng masamang hangin. Tiyak na isa rin siyang demonyo. At napakalakas niya. Mas malakas siya ng ilang beses kaysa sa magkakapatid na mo. Huwag kang mag-alala. Maliban kay Senior Chu, walang makakatalo sa amin sa mundong ito. Ang lakas. Buwisit. Ang lakas ng dating niya, ang kapangyarihan ng 3 matanda. Halos mabiyak na ang kalawakan. Guro, naabot na ninyo ang bagong antas. Anak, panoorin mong mabuti kung paano ko papatayin ang demonyong ito ngayon. Ang daldal mo. Ni isang atake, hindi namin kayang saluhin. Paano ito nangyari? Sasabihin ko na ang totoo, ang Panginoon. Siya ang demonyong emperador mula sa mataas na mundo. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan nyo, sa harap niya, para lang kayong maliliit na langgam. Taga mataas na mundo. Kaya pala, hindi ka namin kayang talunin, pero may tao na kayang labanan ka. Tumahimik ka. Sofia Reyes, narito na ako. Lumabas ka at harapin mo ako. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Bahay ko ito, hindi ito arena. Ngayon, agad, umalis ka na ngayon din. Panginoon, ang lalaking ito ang asawa ni Sofia Reyes. Kung papatayin mo siya, tiyak na masasaktan ng todo si Sofia Reyes. Ikaw pala ang lalaking hinahanap ni Sofia Reyes, na nagpakasakit siyang sirain ang 1,000 taon niyang pag-aaral, at pumasok sa pinto ng reinkarnasyon para hanapin. 1,000 taon na pag-aaral, pinto ng reinkarnasyon. Ibig mong sabihin, si Sofia ay nabuhay na muli. Amoy ni Sofia. Nandito rin pala siya sa mundo. Hala! Nasa ibaba si Daniel Garcia. Si Sofia Reyes ay dating empress ng makapangyarihang Juhua Immortal Realm. Pero dahil sa isang ordinaryong mortal na tulad mo, nangahas siyang pumasok sa pinto ng reinkarnasyon bilang kanyang matalik na kaibigan. Siyempre, tutulungan ko siya. Kaya pala nasugatan ang kaluluwa ni Sofia. Ikaw pala ang may gawa. Tama, kasama ko si Sofia Reyes sa maraming labanan. Hirap na hirap ako bago umabot sa tuktok. Pero, dahil sa isang tangang tulad mo, handang iwan niya ang lahat, pero ayoko. Gusto kong makuha ang lahat ng kanya, at maging ang pinakamakapangyarihan. Kaya, dapat siyang mamatay. Sofia,
Akala ko, ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Nagtaksil ka pala sa akin. Pasensya na, Daniel. Nagkasala ako sa'yo. Sofia Reyes, narito ka na rin. Tapusin na natin ito. Sofia, Pasensya na, Daniel. Nagkasala ako sa'yo. sa totoo lang ako. Sofia Reyes, ito ang lalaking pinili mong iwanan ang lahat. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ka katanga sa desisyon mo. Kahit ano ang mangyari sa akin, okay lang. Pero ang mang-api sa asawa ko, mamamatay ka. Ikaw pala ang walang kapantay na emperador ng lahat ng mundo. Tama ka. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng mabilis na kamatayan. Pasensya na, Sofia. Nagkasala rin ako sa'yo. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi magbabago kailanman.